Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung may plano ang Diyos, may plano din ng kaaway. At ang ating Bible verse ay mula sa Job chapter 1 verse 6. Sabi sa ating scripture ngayong araw, "Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them." Sa ating Bible verse na ito, may papansin natin na ginamit ang salitang sons of God. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa scripture, ang sons of God ay tumutukoy sa mga anghel, mga inilikha ng Diyos na may tungkulin na maglingkod sa Kanya. Hindi sila tulad ni Kristo na eternal son, kundi sila ay mga nilikha lamang at nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Pero makikita din natin na hindi lahat ng anghel ay nanatili sa kanilang posisyon. At ito papasok ang mga ating matututunan. Unang-una, sons of God are angels who serve God. Ang mga anghel ay talagang may tungkulin na maglingkod, sumamba at sumunod sa Diyos. Nariyan sila para magdala ng mensahe, magbigay ng proteksyon at gampanan ang ipinapagawa ng Panginoon. Kalawa, some angels abandoned their positions, subalit di lahat ay nanatili sa kanilang lugar. May mga anghel na sumaway, nagrebelde at dahil sa kanilang pagtalikod mula sa pagiging ministering spirits, sila ay naging kaaway ng Diyos. Dati, sila ang kabilang sa kaluwalhatian ng langit, pero ngayon ay sa ilalim na ng hatol. And lastly, Satan is the leader of angelic rebels. At syempre, naunguna sa lahat ng ito ay si Satanas. Siya ang dating anghel na nagbataas laban sa Diyos. Sa Job chapter 1 verse 6 pa lang makikita na natin na pumapasok pa rin siya sa presensya ng Diyos. Hindi para maglingkod, kundi para mag-accuse at manira ng mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung may plano ang Diyos para sa ating buhay, ay mayroon din plano ang kaaway para guluhin at sirain tayo. Mga kapatid, napakamalinaw na ang laban natin ay hindi lang basta physical, kundi spiritual din. Habang may plano ang Diyos na tayo ay pagpalain, gamitin at ilapit sa kanyang presensya, ay hindi rin tumitigil ang kaaway sa paggawa ng paraan para tayo may layo sa kanya. Pero ang kagandahan nito mga kapatid ay kahit gaano kalakas ang plano ng kaaway ay hindi niya matatalo ang plano ng Diyos. Kaya sa ating buhay mga kapatid, lagi natin tandaan, magtiwala tayo sa plano ng Panginoon at huwag tayong magpapadala sa mga bintang o bitag ng kaaway. Sapagkat ang Diyos ang may huling salita at siya ang tunay na makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, dito tatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.